Nasa public school sila pero palaging may bayarin. Ultimo pambili ng electric fan. Lagi siyang pinag-iinitan ng teacher niya. Ang iniisip naming rason, yung bayarin sa room na kapag singilan wala talaga kaming maibigay. Grade 1 student ang pamangkin ko at ulila na siya sa nanay niya. Namatay kasi ang nanay niya 1-year-old pa lang siya. At yung tatay naman niya kinalimutan na rin siya at nag-asawa na ng iba. Naiwan siya sa lola niya which is nanay ko. Nung kinder siya ay ang sipag niyang pumasok at gustong gusto niya yung teacher niya. Excited siya palagi at malambing yung pamangkin ko. Pero nitong grade 1 siya ay nagsimula yung pagiging tamad niyang pumasok. Aminado kami na may pagkamalikot siya at pag nagsusulat ng pangalan niya hindi masyadong memorize. Mahaba rin kasi yung name niya pero marunong naman siyang magsulat. Malikot siya pero nagbe-behave din naman kapag napapagsabihan. Kapag umuwi siya ay lagi nakasumbong na hindi daw chine-check ng teacher niya yung mga activity na ginagawa niya. Palagi rin siyang pinapaiwan sa classroom para magsulat. Panghapon ang schedule niya kaya naman inaabot siya ng 6 PM sa pag-uwi. As in madilim na talaga. Likod lang naman ng bahay namin yung school niya at hindi rin siya nasusundo minsan ng nanay ko. Yun ay dahil matanda na rin kasi si mother. Kami naman ng mga tiyahin niya ay malayo rin ang bahay namin doon sa tinitirhan nila. Unang linggo pa lang ay ramdam na namin na pinag-iinitan ng teacher yung pamangkin ko. One time pumunta sa school yung nanay ko at nagulat siya sa sinabi ng teacher. Galit na galit habang sinasabi na, turuan niyo naman yung anak niyo magsulat. Ano ba namang ginagawa niyo sa bahay? Ibabagsak ko yan. Dinig na dinig ng pamangkin ko yun at palagi daw yung sinasabi ng teacher niya sa kanya na ibabagsak siya. Kahit na nga ayaw ng pumasok ng pamangkin ko araw-araw, ay hindi hinahayaan ng nanay ko na mag-absent para sa mga activities sa school ay makumpleto niya. Nagsusulat naman siya ng mga lecture kahit na naiiwan siyang mag-isa at tinatapos pa rin naman niya. One time umuwi siyang umiiyak at hindi daw chinek ng teacher niya yung gawa niya. Na lahat daw ng classmate niya may star at siya lang daw yung wala. Durog na durog kami sa awa sa pamangkin ko sa araw-araw. Dumating yung first grading nila at nagulat kami na bagsak lahat ng grade niya. 64, 65, 63, ganyan ang binigay sa kanya pero lahat naman ng exam niya ay pasado. Sa mga lecture ay meron din naman at hindi naman siya uma-absent. First grading pa lang naman yun kaya naman hinayaan na muna namin. Hanggang sa dumating na naman ang second grading at ganun pa rin yung grade niya. Bagsak na naman. Umiiyak na rin yung pamangkin ko kasi naiintindihan na rin niya na bagsak na naman yung grade niya. Ayaw na rin talaga niyang pumasok. Kinausap na ng mother ko yung teacher kung anong problema sa pamangkin ko at ang sagot lang ng teacher ibabagsak niya raw kasi raw tamad daw sa room. Hindi pa rin daw kayang isulat yung buong pangalan at ang pangit raw ng sulat at hindi daw niya naiintindihan. Sinikap namin na maturuan siya makasulat at makabasa at ngayon ngay nakakasulat na siya. Sa ngayon ay nakakapagbasa na rin. Ngayon ngay dumating na yung third grading nila at puro bagsak pa rin ang grade niya. At naawa pa yung teacher na binigyan siya ng 75. Yun na yung pinakamataas. Gusto kong kunin yung pamangkin ko para naman i-transfer dito sa amin kaso ayaw pumayag ng nanay ko. Ayaw rin kasing umalis ang nanay ko sa bahay namin at ayaw rin niyang pasamahin sa akin yung pamangkin ko. Nakasiraw sila na lang dalawa doon sa bahay at wala daw siyang kasama. Naawa kami sa pamangkin ko kasi ulila na nga pinag-iinitan pa ng teacher niya. Sana mahaba yung pasensya niya sa mga ganyang bata kasi grade 1 ay talagang makulit. At ang iniisip naming rason pag may bayarin sa room mga singilan hindi talaga nakakapagbigay ang nanay ko kasi wala rin namang trabaho. Nasa public school lang sila pero palaging may bayarin ultimo pambili ng electric fan. Ano ba yung dapat naming gawin, Mami Len? Sana'y mapansin nyo yung letter ko. Letter sender, Queenay. Grabe naman yung bata yung nag-a-adjust sa teacher at siya rin yung nag-a-adjust sa lola niya. Doon pa lang sa point na hindi siya makaon. Sobrang sad kasi yung bata masayan pag may kumakaon Imagine sa edad na 6 na taon. As in mag-isa nang umuuwi. Yung issue sa pagbili ng gamit sa school like electric fan. Actually depende sa parents or kung pag-aambagan. Or magtitiis hanggat mabigyan ng DepEd. Pero pag bida-bida pa nga yung parents sosolohin ng isa, diba? Sinong relate? Pero sana wag naman sa pilitan. Kasi nasa public school Let's say sige kayang mag-provide ng iba. Pero karamihan talaga ay wala. So sana wag daanin sa pag-iinitan mo yung estudyante kasi hindi makabigay. Hindi niya kasalanan na mahirap sila so wag namang idamay. Sana teacher kung hindi nyo kaya antimpi nyo sa bata, ibigay nyo na lang sa ibang teacher. Or baka naman solo grade 1 teacher ka. So if ever no choice na nag-iisang grade 1 teacher ka, don't take it personally lalo na't ganyang musmus pa. Hindi pa nila kaya yung ganyang emotion, yung ganyang bigat. Ikaw ang pangalawang ina, ikaw yung nanay sa school. Sana dun tayo sa patas na trato. Wag sa kung sino lang yung mabango. Mima suggest ko lang sa principal nyo i-raise, wag sa teacher regarding this issue. Kasi once naman ni-raise nyo to ay ipapatawag naman yan. Kasi emotional damage, stress at hindi deserve ng ganitong edad yung treatment. If ever sana mas okay na mapapayag mo yung nanay mo at mahilit nyo si nanay sa sitwasyon ng bata. Wag naman na siya yung laging mag-a-adjust. Grade 1 pa lang siya, napakalayo niya pa dapat sa ganitong environment. Ini-enjoy pa lang niya dapat to Wag naman ganyan na inuulan na agad ng pagsubok.